Magandang hapon po. Tayo ngayon ay nasa ika-9 na araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Ang ating mass sponsors ay ang Barangay Karamutan. Ang mamumuno sa banal na misa ngayong araw ay si Reverendo Padre Nixon Liwag. Magsitayo po ang lahat.
Umpisahan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hanggang ngayon may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y tatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nila nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, at siya ring magbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ang Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya yaoy maghaharing pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay magpapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay ka niya sa hukom at magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nang may ngiti sa mga labi, pakibati po ang iyong katabi ng magandang hapon. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa huling araw ng ating nobinaryo, bahagi ng ating paghahanda sa darating na kapistahan ng ating pintakasi na si Antonio de Padua. Sabi po nila, ang galit ay nakakapangit. Naniniwala po kayo doon? Pakitignan mo nga ang katabi mo. Pakitignan mo, huwag kang mahiya. Hindi ko naman sinasabing pangit ang iyong katabi. Ang gusto ko lang sana tanungin mo siya kung naniniwala siya na ang galit ay nakakapangit. Bakit ko po nababanggit ito? Kung narinig po natin ang ating ebanghelyo, mga kapatid,
Sinasabi dito, ang utos ng Diyos, ang ikalimang utos ng Diyos. Ano yung ikalimang utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Subalit mga kapatid, dinugtong ng ating Panginoon, kung ikaw ay napupuot sa iyong kapwa-tao, ikaw din ay mananagot. Bakit po mga kapatid? Sapagkat ang puot, dito nagsisimula ang lahat ng hindi magandang balak sa ating kapwa. Hindi mo nga pinapatay ang kanyang katawan, pero pinapatay mo naman ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad. Paano? Kapag sinisira natin ang ating kapwa-tao sa iba. Hindi po ba minsan nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi mo nga sinasaksak ng kutsilyo, hindi mo nga binabaril ang isang tao, pero ang dami-dami nating mga sinasabi na hindi maganda tungkol sa kanya. At sa ating ginagawa, sa ating pagkapuot sa isang tao, unti-unti natin siyang pinapatay. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang daming taong galit. Nung nakaraang eleksyon, ang daming taong galit. Bakit sila galit? Galit sila sa kanilang purok leader. Bakit hindi nabigay yung ayuda? Kanya nga ang dami mo maririnig na sinasabi nila, sana sa susunod ako naman ang maging purok leader. Bakit? Yung purok leader, pagkatapos ng eleksyon, nakabili ng bagong washing machine, nakabili ng bagong refrigerator, nakabili ng malaking TV. Hindi ba ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay makakabili ng mga bagay na ito? Pero sa kabila ng lahat ng ito, maraming taong galit sa iyo. Bakit? Kasi yung para sa kanila dapat, kinuha mo. Yung para sa iba, sinarili mo. Alam po ninyo sa amin, hindi ko po sasabihin na ako'y taga-Bamban. May humabol na mayor. Huwag niyo po akong chichismis sa kanya, no? Sana hindi niya magpanood ang live na ito. Nagbabalik, muling nanligaw sa mga tao. Ano ang ginawa niya? Hinakot yung mga tao, dinala sa Baguio. 3 days. Lahat sagot niya. Hindi lamang iyon, pag-uwi mo, may 3,000 ka pa. Mayaman, galante. Bago ang eleksyon, bumili ng bus. Hinakot na naman yung mga tao sa amin, dinala sa kanyang tahanan. Binibigyan ng bigas. Yung nagtitinda ng ice cream sa amin, ang balita ko, naka 60 kilos na bigas. Kung nabalitaan ko lang na maaga yon, umuwi sana ako sa amin. Inabangan ko sana yung bus, nang sa gayon ako yung makasakay at pag-uwi ko, may bit-bit akong bigas. Dinala sa Baguio.
binigyan ng 3K, binigyan ng bigas. Pagkatapos ng eleksyon, palagay nyo ano ang nangyari? Natalo. Di ka magagalit sa mga tao pagkatapos mong bigyan ng bigas, pinasyal sa Baguio, binigyan ng pera, hindi ka mananalo. Sa panahon po natin ngayon, kung napapanood ninyo ang nangyayari sa ating Senado, marami ding mga taong galit. Yung binoto po ninyong unang number 1 na senador sa ating bansa, sino po iyon? Uita, binoto ye. Konti na lang, makikipagsuntukan na sa Senado. Dahil hindi pumapabor yung mga nangyayari. Kanya nga papapasin po natin ngayon mga kapatid, ang dami-daming mga taong galit. Kaya hindi na tayo magtataka kung marami po sa mga tao ngayon ang pangit. Tunay nga na ang taong galit ay pumapangit. Huwag mo nang tignan ang katabi mo. Baka masampal ka niyan. Pag sinabi mo, galit ka ba? Bakit? Kasi ang pangit mo. Alam po ninyo, ang isang taong galit, hindi payapa. Ang isang taong galit, hindi malaya. Ngayon pong araw na ito, pinagdiriwang natin ang araw na kalayaan. Paano natin masasabi na tayo ay isang taong malaya kung tayo ay payapa? Ang tunay na malaya, ang taong malaya. Minsan, kapag tayo ay galit sa isang tao, ano yung iniisip po natin gawin? Hindi yung magpagkasundo. Ang iniisip natin gawin kung paano gumanti sa Kanya. Kaya nga po pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo. Kung meron kang kagalit sa iyong kapwa-tao, bago ka maghandog sa altar ng Panginoon, iwan mo muna ang iyong ihahandog sa Kanya sa harapan ng dambana. Puntahan mo ang iyong kapatid at makipagkasundo ka sa Kanya. Tanong, ginagawa po ba natin ito? Nakikipagkasundo po ba tayo sa ating kapwa-tao o tayo ay umiisip ng paraan kung paano makakaganti sa Kanya? At minsan sa ating pagtulog, dahil sa ating galit, iniisip natin kung paano gaganti sa taong ito. Alam po ninyo, ito yung iwasan ninyo. Yung matutulog ka sa gabi na meron kang galit sa iyong kapwa. Bakit? Baka mamaya maatake ka. At kapag namatay ka, nasa kabaong ka, napakaasim ng iyong mukha. Kapag pupunta yung mga tao sa iyo, makikita ka, namatay ito ng may galit. Kasi maasim ang mukha. Pero makikita mo yung tao na kapag namatay na walang kagalit na ibang tao, payapa ang kanyang mukha. Huwag niyo na pong pahirapan ang puninarya sa pagreretoke ng iyong mukha kung papaano ka papagandahin sa iyong makeup. Dahil kung maasim ang mukha mo sa kabaong, ganun na talaga yun.
Imagine, aalis ka na lamang dito sa mundong ito, maalala pa sa iyo, ikaw ay namatay na may galit sa kapwa. Kung kaya nga mga kapatid, pinapaalala sa atin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Kung gusto nating maging malaya, matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad sa ating kapwa. Ang nais ng Panginoon, ang tayong lahat ay magkaisa at magmahalan. Sana sa ating pong parokya, ito po yung ating makita. Makita natin ang bawat isa na kasama natin sa paglalakbay patungo sa Panginoon. Hindi yung makita po natin yung bawat isa na katunggali sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ba minsan ito rin ang nangyayari? Pagalingan, nagsisiraan. Halimbawa may okasyon ang simbahan, kapag na-assign sa isang grupo ang gagawin na ito, anong sasabihin ng dating naka-assign doon? Ay, ganito lang ang kanilang ayos, tinipid, yung mga bulaklak, plastic lang. Eh, nung kami yung nag-ayos, napakaganda. Kapag po ganun ginagawa natin, hindi natin nakikita ang bawat isa na kasama sa paglalakbay, kundi katunggali. Minsan, tayo-tayo ang nagsisiraan. Tayo-tayo ang nag-aaway. Pasinin po natin sa misa kapag alam mo may kaaway yan. Kapag sinabi ng paring sumainyo ang kapayapaan at ibigay ang kapayapaan sa bawat isa, hindi yan titingin doon sa taong kagalit niya. Azteca siya sa batal. Ang tigas-tigas ng kanyang leeg, hindi titingin yan. Bakit? Kasi galit siya sa taong iyon. Mga kapatid, sa huling araw po ng ating nobenaryo, sa ating pintakasi ni si San Antonio, ito po ang hilingin natin na biyaya mula sa Kanya. Kung tunay tayo Kanyang mga deboto, dapat ang Kanyang halimbawa ay ating sinasabuhay. Lagi ko nga pong sinasabi ito, ang ating pagtulad sa ating patron, kahit maliit, basta malimit, ito ay patungong langit. Kahit maliit, basta malimit, ito ay patungong langit. Nawa mga kapatid, matularan natin ang Kanyang halimbawa, nang sa gayon, tunay na sa ating komunidad ay magkaroon ng kapayapaan, ng pagkakaisa at ng pagmamahalan. At kapag nagawa natin ito mga kapatid, tunay na masabi natin tayo ay malaya dahil tayo ay payapa. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa liputan ng kaligayahan ng pagkikipagkasundo tayong mga nakaranas ng Kanyang pagpapatawad. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway
maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga taong sumumpang manunungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi maparatang at maghimagsik, sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw naway mabuhay na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating mga panalangin ang misang pasasalamat at intensyon mula sa Regis family. Bernadette Reyes, Austria family. Danny and Sally Bernardo, Geraldine Rufino, Baltasar Manila and family, Bautista family, Bert Hamigan family, Bunsoy's Pharmacy, Manio family, Ramos and Banico family, Alvin Adona, Marilo Faustino, para sa regalo ng buhay ni Sister Jonah Austria, sa mabilisang paggaling ni Felix Cañarejo Sr., Voltaire Puruganan, at panalangin para sa kaluluwa nila Marcelino Cañarejo, Renato Legazon, Eranio Jose, and Romeo Hamid, Carl Kevin Di Guzman, Rolando and Estrelita Magdangal, Gilbert Leonora and James Nico Tifera, Felix and Catalina Miguel, Florencia and Marcelo Gregorio, Trinidad Ignacio, Hieronimo Ocampo, Tolentina R. Suarez, Soldi Macali, and Bishop Rick Macaraeg. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy po nating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga kaluluwa at ganun din ang lahat ng mga tao na pinakuan natin na sila'y ating ipagdarasal. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwalay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa magmakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapili, noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay, upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tandang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa, ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na San Antonio ng Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin sa ating Amang nasa langit.
Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang ating Panginoon at Diyos, ang Diyos na nag-utos sa ating na magmahalan, ang Diyos na prinsipe ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mabalat tayo mananyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pamibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magba sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dumating na po tayo sa panghuling araw ng ating pagnunubina. Sino po sa inyo yung nakakumpleto ng siyam? Pakitaas yung kamay. Palakpakan po natin sila. Sino po yung mga hindi nakakumpleto? Itaas din ninyo yung kamay ninyo. Maging proud kayo. Bawi na lang po tayo sa susunod. Sa mga nakakumpleto po, huwag kayong maghintay na mag-grant yung wish ninyo. Magpasalamat kayo na sana sa siyam na araw na ito, mas lumalim yung kaalaman ninyo at pagmamahal ninyo sa Diyos. Amen? At kayo pong mga hindi nakakumpleto, magpasalamat din po kayo na kahit sa ilang araw, nakapagsakripisyo pa rin kayo para sa Panginoon. Amen? Sa panghuling araw pong ito, nais ko pong pasalamatan ang mga taong malaya, ang mga taga-Karamutan, na naging barangay in charge po natin ngayong araw ng kalayaan. Palakpakan po natin sila. Gayon din po ang mga nagsilbi sa ating banal na misa. Special mention po natin, merong isang taga Manila po tayo na dumating ngayon. Kuya, thank you. Palakpakan po natin. At kung napapansin po ninyo, yung mga choir natin bago sa paningin po ninyo, nirecruit po natin sila, kinausap po ng ating music director na si Jay. Tinuturuan din po sila ng ating mga choir master dito. Galing pa po sila sa barangay Santo Rosario sa Concepcion. Alam po ninyo yan? Hindi ko rin po alam yun. Basta alam po Santo Rosario. Nabasa ko po sa likod ni Kuya, Santo Rosario Choir. Sa kanilang edad, nagagawa na rin po nilang magsilbi sa simbahan. Palakpakan po natin sila. Thank you. Sabi ni Father kanina, ang galit, nakakapangit. Amen? Ang sabi ko naman, ang pagiging pari, nakakapogi. Amen? Ang atin pong nagmisa ngayon, tumatawa si Aram ay assistant priest ng vice rector po siya ng sa Matatalaib, Nuestra Señora de la Merced. Isang shrine din po ito. Si Father Nixon Liwag. Palakpakan po natin. Thank you. Meron din po siyang mga kasama na nung naka-assign po ako doon, panahon po ng pandemya, sila po yung naging kasama ko rin. Mga Eucharistic minister po sila. Si Kuya Jojo, si Kuya Elmer, si Kuya Dong, si Kuya Del, at si Apong Salong. Palakpakan po natin sila. Para sa ating kapistahan bukas, alas 4 po ng madaling araw ng umaga, sisimulan po natin ang ating prosesyon.
magsisimula po tayo dito sa simbahan. Pangungunahan po tayo ng ating mga sakristan para sa ating ruta, kasama po yung ating mga leaders dito. Tapos, yung ating first mass ay 5:30 ng umaga. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo. Pagkatapos po ng first mass natin, yung misa po ng ating mahal na obispo, i-welcome po natin siya. Baka sa 9 na araw, puno yung simbahan natin. Baka bukas, kakaunti na lang kayo. Babalik po ba kayo bukas? Hihintayin ko po kayo namin. I-welcome po natin siya. Alas 7 po ng umaga, yung kanyang misa. Sa mga meron pong sasakyan, ipapakiusap ko, wala po munang magpapark sa loob. Kung pwede po. Kasi naghanda po yung mga youth natin, pagpasok po ni Obispo, meron silang mga action songs, sasayaw po sila. Papalibutan po natin yung ground ng ating simbahan, parang piyesta, para masaya. Doon na lang po muna kayo sa labas. Maluwag naman hanggang makarating kayo sa Barangay Lara, okay lang po yan. Diretso na po ninyo. Pagkatapos po ng misa ni Bishop, yung binyag natin, may nagpalistang iilan, 10:30 po. Tapos wala na po tayong misa sa hapon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Palakpakan po natin siya. Magsitayo po ang lahat. Nais ko rin po magpasalamat sa ating Kura Paroko, Father J, at sa inyo pong lahat na parokyano tiboto ni San Antonio. Maraming pong salamat sa pag-imbita upang makibahagi sa inyong napakahalagang okasyon, bahagi ng inyong paghahanda sa kapistahan ng inyong mahal na patron. Patuloy po nating ipagdasal ang bawat isa, patuloy po tayong magmahalan at magkaisa at maglakbay patungo sa ating Panginoon. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.